Pero yung iba nabubuhay pa rin sa ganito po. Napakahirap lumayo sa ganito uri ng pamumuhay. Tayo po'y para sa paligid ng kasalanan eh. Kaya kung tayo walang pagtitiis, tulad ng ginagawa po natin church service na ito, ay tayo po ay madadala ng kasalanan sa labas. At panghuli, kailangan po natin magpatuloy sa mabubuting gawa at pagsunod sa ating Diyos. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo ay magsasawa. Kaya pagtitiis po natin ito ay may patutugunan. Ang katatagan ay tungkol sa muling pagbangon sa pamamagitan ng lakas na tulong ng Diyos sa ating buhay. Habang tayo ay nagtitiis, at ito din ay nangangahulugan na kailanman bilang isang mga Kristiyano, kung tayo ay magtitiis, ay hindi tayo kailanman mahuhulog. At nandun pa rin yung katangian natin na sa ating pagtitiis, tayo madadapa, ngunit tayo ay muling babangon sa pamamagitan ng lakas ng ating Diyos. Ano na pagsubok sa ating buhay ay maaari tayong manatiling nakatayo ng matatag dahil kasama natin ang ating Panginoon. Siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, siya ang umaalalay sa atin. Siya rin ang sa atin ay nagbibigay ng iba't ibang hamon. Itinuturo niya sa atin na ang mga pagsubok ay may mga layunin. At ginagamit niya ito upang lutasin natin ang ating mga pagtitiis, upang hubugin ang ating mga karakter, ang ating mga ugali, at palalimin ang ating pag-asa para sa Kanya. Kaya bilang isang Kristiyano po, ang paglutas sa ating mga problema ay hindi lamang sa sariling lakas natin, kundi kailangan natin manatiling ang pananalig, panalangin at pagsunod sa ating Panginoon. Kahit dumaan tayo sa matinding pagsubok, harapin natin ito. Huwag matakot, makakahanap tayo ng kapayapaan, kalakasan at tagumpay sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Ang Diyos ay lagi nating kasama sa bawat sandali. Sa aking panghuli, in my last verse, ay iiwan ko po ang isang magandang mensahe na kung saan sinabi, Deuteronomy 31:6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot ni panghinaan ng loob dahil sa kanila, sapagkat ang Panginoong Diyos ay kasama ninyo, hindi niya kayo iiwan ni pababayaan. Pakaganda po nito. Kung kayo bilang isang Kristiyano, paulit at paulit na nire-remind, we as a Christians are always be reminded, our God is with us as long as we have our constant communications with Him. He will never abandon us, neither forget us, but He will provide us with all our needs until the end, to achieve His plan for us, and to have our everlasting life with Him. With this, magandang umaga po, good day, and happy Sunday. Maraming salamat po sa turot aral na binahagi sa atin ng ating kapatid. At tayo papatuloy sa ating buhay sa pagtuloy-tuloy ng pinapay at pagmamasaro para sa supper. Bawag ulit tayo sa page 2. Page 288 po. The dreadful night before
tayo po ay dumako sa pinakasentro ng ating gawain. Tayo po ay maglaan ng munting katahimikan upang alalahanin ang pagkamatay at yung pagkabuhay ng ating Panginoon. Ayon sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29, wika ng Apostol Pablo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumangkot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang sarong pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang sarong, ay ilihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sarong ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Natapwa siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sarong. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumalipas sa Panginoon. O Diyos amang banal at dakila sa lahat, nagpapasalamat po kami ng lubos sa umagang ito na kami ay niluko mo ng kapayapaan, taglay ang buhay at kalakasan na iyong pinahiram upang ipaglingkod ang aming mga sarili sa iyong harapan sa umagang ito. Panginoon, narito sa iyong harapan ang iyong mga lingkod, hawak ang tinapay na walang likadura at yun din ang bukas na sumisiguro sa iyong dugo. Dinadalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin na tatanggap nito ay ipagkaloob mo ang kapatawaran ng pagkakasala. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng mga bagay na ito at pag-alala namin sa ating pagkamatay at muling pagkabuhay. Nawa, Panginoon, ay tulungan itong malinis ang aming mga labas na pagkatao na siyang makakagawa ng mga pagkakasala. At kami ay maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon, sa pagkatao. Hinihiling din po namin sa iyong harapan sa mga oras na ito, na nawa ang bawat isa sa amin ay gamitin mo sa makabuluhan at mabubuting bagay upang ang pananampalataya at kaligtasan ay lumagana po sa mundo ito. Dinadalangin po namin, Panginoon, na palakasin mo kami sa aming mga pananampalataya at gamitin mo kami sa lahat ng pagkakataon upang ang katotohanan sa banal na kasulatan ay marating ang mga taong hindi pa nakakarinig. Ang lahat po ng mga bagay na ito ay aming dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus.